3 taon na akong pumaparito sa paghahanap ng mga bunga sa punong igos na iyan. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 13, verses 1 to 9. Dumating naman ang ilang tao na nagbalita kay Jesus na nangyari sa templo. Ipinamatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo sa kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa akala ba ninyo'y mas makasalanan ang mga taga-Galileang iyon kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila ang nagdurusa? Hindi. At sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat." Gayon din naman sa namatay na 18 taong nabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala ba ninyo'y mas may utang sila sa Diyos kaysa lahat ng naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko, hindi. Pero kung hindi kayo magbabago, mapapahamak din kayong lahat. At sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, may taong may isang puno ng igos sa kanyang ubasan. At pumunta siya para maghanap ng mga bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito sa paghahanap ng mga bunga sa punong igos na iyan at wala akong nakita. Putulin mo iyan at pampasikip lang sa lupa. Ngunit sumagot sa kanya ang tauhan, "Ginoo, pabayaan mo na siya ngayong taon. Maghuhukay ako sa paligid nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga siya, ngunit kung hindi, saka ko siya putulin." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Jesucristo. Ang maganda dito ay pagbabago. Ang pagbabago at magbigay ng magandang bunga. Sa panahon ng Kwaresma, ito palagi ang tinuturo ni Santo Papa, na ang Kwaresma ay isang bagong simula. Ito ay isang daan patungo sa layunin ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay, ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Ang panahong ito ay tumatawag sa mga Kristiyano na magbalik loob, na magbalik sa Diyos ng buong puso. Ngayong 3 linggo ng Kwaresma, nagbabala si Jesus sa mga ayaw magbago. Meron silang maling akala tungkol sa gawain ng Diyos. Kung tatawagin ito'y masasabing simplistic na mga tao. Ang kanilang pagtingin sa Diyos, akala nila ay kapag masagana ang buhay ay okay na. At kung
marami nilang mga kabuhayan ay kinalulugdan sila ng Diyos. Dahil dito, ayaw nila ng pagbabago, gusto nila ay manatili sa taas, at gusto nila ay karangyaan ng buhay. Pero hindi naman ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos ay kung ikaw ay nagkasala, ay maniwala ka sa magandang balak ng Diyos, ang pagbabalik loob sa Diyos. Minsan binibigyan tayo ng mga mabibigat na problema, financial, psychological, spiritual. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Nais ng Diyos na tayo ay magbago. Sa ating mga karanasan, mabuti na magkaroon tayo ng evaluation, magkaroon tayo ng panahon para mag-recollect o pagbabago ng buhay. Saan ba tayo nagkamali? Saan ba tayo tutungo? At ano ang gabay ng Diyos para sa atin? Kaya napakahalaga ng panahong ito ng Kwaresma na nakikiisa tayo sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon Diyos, at sa dulo nito ay ang pagbabagong buhay o kasama ni Kristo. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana patuloy tayong gabayan ng Espiritu sa pagbabago at pagbabalik loob. God bless po sa lahat.